Muli na namang ginagawa ng dyablo na kathang-isip ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ang plano ng Diyos na sirain ang mundong ito at palitan ng bagong langit at lupa. Lahat ng ito ay tila walang katotohanan sa mundong ito. Ito ay kagagawan ng dyablo sapagat nais niya na walang maniwala sa mga pangako at mga salita ng Diyos. Nagawa niya na gawing kathang-isip ang paglalang ng Diyos sa mundong ito. Ang malaking baha sa panahon ni Noe hanggang ngayon ay pinag-uusapan ito, pinagdidibatihan ito ng mga tao na naniniwala at hindi naniniwala. Nagawa niya ring gawing kathang-isip ang pagparito ng anak ng Diyos upang ibigay ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pero marami ang hindi kino-question ang mga panahon ng katulad ni na Socrates o mga ilang kilalang tao sa nakaraan. Ito ay talagang bahagi ng plano ng dyablo upang sa gayon ay dayain ang sangkatauhan at dalhin sa kapahamakan. Mayroon po kung isang napakalagang katanungan para sa iyo. Para sa iyo ang pagdating ng anak ng Diyos, yung pagparito ng anak ng Diyos, o kaya ang paglabas ng Antikristo upang ang lahat ng mga sinabi ng Biblia tungkol sa mga magaganap sa mga huling araw na ito ay kathang-isip pa rin ba? Sa iyong pamumuhay, diyan mo makikita kung totoo na naniniwala ka na ito'y hindi kathang-isip sa pamamagitan ng iyong pamumuhay sapagat napakahalaga na maipakita mo ito kaysa sa iyong sinasabi. Napakaraming Kristiyano sa kapanahunan na kung saan ay naniniwala na ang Panginoon ay muling babalik, subalit hindi po sila naghahanda sa kanyang pagparito. Ano man po ang ating paniniwala tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon, bagamat ako ay naniniwala na magkakaroon ng matinding kaguluhan bago dumating ang Panginoon. Ito yung tinatawag na Great Tribulation. Kung naniniwala ka dyan, dapat ay maging handa ka, ihanda mo ang iyong sarili sapagkat wala pong popcorn na Kristiyano. Ano ibig sabihin nun? Na overnight ay nagiging mainit ka sa iyong relasyon sa Diyos. Yun po ang ibig ko sabihin sa popcorn Christian. Hindi po ganun ang Panginoon. Sapagkat hindi mo kaya yan sa iyong sarili, nais kang tulungan ng Diyos, pero nais niyang makita ang iyong katapatan sa iyong pananampalataya. Naniwala ka man na mauna ang pagdating ng Panginoon, ay dapat mong ihanda ang iyong sarili. Lalong sabi ng Biblia na ang Panginoon ay muling babalik sa iglesia na walang bahid dungis. Ibig sabihin, nagpupursige na mapagtagumpayan ang kasalanan sa iyong buhay. Umiiwas sa mga masama, saying no to ungodliness, and living in pursuit of Christ's likeness. Yan po ang dapat mong pamumuhay. Hindi yung nangangarap ka na makasama sa Panginoon dahil ayaw mong makasama sa matinding kahirapan na darating sa mundong ito, pero ikaw ay tila nagpapabaya sa iyong relasyon. So yan po ang ibig ko sabihin na whether you are pre-tribulation, whether you are post-tribulation, whether you are mid-tribulation, amillennial, premillennial, o post-millennial, ano man ang ating paniniwala, ay dapat lagi tayong handa sapagat hindi po ganun-ganun lang ang kukunin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Sila yung una ay nagtagumpay sa kanilang sarili, mga higante, mga kasalanan sa kanilang mga sarili at nagtagumpay laban sa Antikristo. Alam niyo, hindi po tayo kailangan tatakan ng Antikristo para makita na nasa atin ang kanyang tatak. Kung ano ang iyong iniisip, sapagat ganito po ang sabi ng Biblia, siya ay magtatatak sa kanang kamay at sa kanilang noo. Ano ang ibig sabihin nito sa isang aspeto? Ako'y naniniwala na meron pong literal na pagtatatak ng Antikristo. Subalit, kung gusto nating gawin na ito ay spiritual o kaya ay hindi literal, ngayon pala ay makita mo kung ano ang pinagkakabalhan ng iyong mga kamay. Kung ito ay para sa Diyos o para sa mundo, then makikita mo na meron kang tatak, it's either sa Diyos o it's either sa mundong ito.
It's either sa against Christ or for Christ. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kung ano ang laman ng iyong kaisipan ay makikita mo kung talagang ikaw ay kay Kristo o laban kay Kristo. Sabi ng Biblia, set your minds on things above, for Christ is written in the right hand of the Father. So makikita mo kung ang iyong kaisipan ay nakatuon sa langit, mayroon kang tatak ng pagiging sa Panginoon. Pero kung ang kaisipan mo ay nakatuon sa mundo, malamang meron ka lang ang tatak ng pagiging Antikristo. Nais kong ibigay sa inyo ang isang mensahe na napakahalaga. Patuloy po ang aking pagbibigay ng mensahe tungkol sa mga huling araw sapagkat ako'y naniniwala na napakahalaga nito sa ating buhay. Nais kong mula sa sinabi ng Panginoon, 2 beses itong nabanggit sa Biblia, just like in the days of Noah. Ito po ay ibinigay na babala ng Panginoon. Sabi ko kanina, ang malaking baha ay ginagawang katang-isip ng dyablo sa mundong ito. Marami hindi naniniwala dyan na nagawa ito ng Diyos o ginawa ito ng Diyos. Sa halip sila ay naghahaka-haka sa kanilang mga sarili na kailanman ay hindi magagawa ito ng Diyos. Ang problema ng maraming Kristiyano ay inaakala nilang dahil tinanggap nila si Kristo sa kanilang puso ay okay na sila sa Diyos sapagkat meron na silang Jesus sa kanilang mga buhay. Pero tayo po ay maging maingat sapagkat nais nating ipakita sa Panginoon na tayo naghihintay sa Kanya ng may katapatan. Yan po ang ipinapakita ng kabuuan ng Biblia na ang Iglesia kaya pa nandirito ay upang makita ng Panginoon o patunayan nito ang kanyang sarili na tapat siya sa kanyang hinihintay na lalaking ikakasal. Walang iba kundi ang Panginoon. Tayo po ang babaeng ikakasal, the bride, and the Christ is the bridegroom. Sa ngayon ay binibigyan tayo ng pagkakataon na ipakita na tayo ay tapat sa Panginoon. So mula po dyan sa sinabi ng Panginoon, paulit-ulit po na ibinigay ang warning na ito. Hindi masyadong marami. Meron yan sa Old Testament, ang tungkol kay Noe, mga after the flood, meron dito sa Bagong Tipan, ginagawang halimbawa ng mga apostol, maging ang Panginoon, lalo na ang bagay na ito upang babalaan ang tao. So mula dyan sa sinabi niya, just like in the days of Noah, ay marami pong ibig sabihin ito. Though meron siyang konteksto doon sa Lucas 17, 26 hanggang 30, at dito sa Mateo 24, nasa 36 hanggang 39, ay meron siyang sinasabi tungkol sa mga tao doon. Pero maganda kung makuha rin natin ang aral mula sa aklat ng Genesis. Ganito po ang sabi ng Panginoon, just like in the days of Noah, so shall it be when the Son of Man comes. Nangangahulugan na ikinukumpara niya ang kanyang muling pagbabalik na may kaganapan o maraming kaganapan, kundi man ang mga kaganapan ay katulad sa panahon ni Noe. So tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng lumang tipan bago magkaroon ng baha sa panahon ni Noe. Samahan niyo po ninyo ako sa Genesis Kabanata 6. Sabi po rito, nais kong basahin sa inyo mula 1 hanggang 8 talata. When man began to increase in number on earth, the daughters were born to them. The sons of God saw that the daughters of men were beautiful, and they married any of them they chose. Then the Lord said, my spirit will not contend with man forever, for he is mortal. His days will be 120 years. The Nephilim on the earth in those days, those were the giants. And also after that, when the sons of God went to the daughters of men, and had children by them, they were the heroes of old, men of renown. The Lord saw how great man's wickedness on earth had become, and that every inclination of the thought of his heart was only evil at the time. The Lord was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain. So the Lord said, I will wipe mankind, whom I have created from the face of the earth, men and animals and creatures that move along the ground, and birds of the air, for I am grieved that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Dito po ay makikita natin ang isang katotohanan
na yung pangarap ng Diyos sa verse 1 po, na magkaroon ng maraming tao during the creation of Adam and Eve, He declared that. Sabi ng Genesis 1:28, the Lord blessed them and said to them, multiply and fill the earth. So yun po ay bahagi ng sinabi ng 1:28. Ang plano ng Diyos ay punuin ng tao ang buong mundo ng tao, ng mga anak ni Adan at ni Eva. Yan ang pangarap ng Diyos. And He blessed them. That means, when God blesses people to multiply, eh talagang mangyayari yan. Kaya yung sa panahon na yon ay they multiplied. It's not just additional ang sinasabi sa Biblia. Although yun ang ibig sabihin nun, na talagang dumami ang tao. And supposed to be, ay malugod ng Diyos o kaya matuwa ang Diyos na nangyayaring ito na ang kanyang pangarap ay nangyayari na nga. Subalit, nagdumami ang tao, ay nagkaroon po ng malaking problema dahil hindi nagbigay ng kasiyahan ito sa Diyos. Yan po ang sabi ng 6:1. Sabi po rito, and daughters were born to them. Makikita po natin na talagang nais ng Diyos na dumami, but it grieved Him that people multiplied during that time. Isa po ito na nais kong makita natin, that in our times, man has multiplied. Sabihin natin, population boom. During that time, na siyang nangyayari sa ating kapanahunan, na siya namang kinatatakutan ng maraming mga tao sa mundong ito na baka sila'y gutumin, na silang kontrolin ang pagdami ng tao. This is a satanic. Ang Diyos, alam niya kung ano ang pangangailangan ng tao, supposed to be. Although all these things has been prophesied na mangyari ang bagay na ito, meaning yung mga huling araw na magkaroon ng taghirap. Pero create ng Diyos ang mundong ito, o nilalang ng Diyos ang mundong ito na kumpleto ang tao, kahit anong dami nito, kahit punuin mo ito ng tao. Kung ito ay kaharian ng Diyos, talagang isusupply niya lahat ng pangangailangan ng tao. Ganyan po ang resources ng Diyos, hindi magkukulang ang tao. Pero isa sa mga nais kong makita natin na malamang ay kinukumpara ng Panginoon sa muling pagbabalik niya sa panahon ni Noe ay ang pagdami ng tao. Pagkatapos ay meron po rito ang mga tinatawag na sons of God. 2 beses binanggit ito. Noong araw, akala ko ito ay mga makadiyos na tao. Pero hindi po. Because later on, ay makita natin, they married woman. Any of them they choose. So, they were ungodly creatures. Pero ano ba itong mga sons of God na ito? Naturuan po ako na yan ang paniniwala ko noon. Pero as I read the Bible, nakita ko na ito ay nawala yung identity ng child of God or children of God or in the image of God from the time na pumasok ang kasalanan. Napalitan ito from the image of their parents. Pero itong mga ito, tinawag na sons of God. At meron po sa aklat ng Job, ilang beses din binanggit na ang mga anak ng Diyos, meaning anghel, ay sila ay nagkakaroon ng pagkakatipon, and during the time, inaalaw pa si Satanas na sumama sa kanilang mga meeting. Ang punto ko rito, mga kapatid, that these sons of God na binabanggit dito ay mga anghel po, sapagat sa aklat ng Judas ay doon po ay iniiwanan o pwedeng iwanan ng maanghel. Hindi ko po matandaan kung sa aklat ng Judas o aklat ng Pedro, na ang anghel ay kapag nagkaroon ng pagnanasa na iwan ng kanilang kalalagayan at nagkaroon ng inggit sa tao, ay kaya po nilang gawin ito, and they begin to possess a body of a human being para magkaroon ng sexual activity. Lahat ng direct creation ng Diyos ay tinatawag na sons of God. So, tingnan po ninyo. Yan po ay binanggit kay Adan sa Luke chapter 3. Adam, the son of God. And every angel ay direct creation ng Diyos. So, tinatawag po silang mga sons of God. Tayo po na pwede tayong maging child of God na kapag yung ating espiritu ay na-born again. That's the time that we became children of God o sons of God. Maliliit na essay, huwag natin gamitin yun sa Panginoon sapagkat iba po yun sa Kanya. He is the only begotten Son. Malinaw po yun.
Pero ang punto ko rito, na itong mga sons of God dito, they were angels, na iniiwanan ng kanilang kalalagayan sapagkat naiinggit sila sa tao na meron silang pribilehiyo pagdating sa sex. Pinoposes nila ang mga katawan ng tao upang sa gayon ay magkaroon ng sexual activity dahil wala po sila nito. Isa yan sa mga kinainggitan ng mga anghel sa tao, bukod sa binigyan ito ng Diyos ng autoridad sa kanila dito sa lupa, I mean the demons. So ito ang dahilan para mag-produce ng mga higante sa mundong ito noong araw. Tila dahil sila ay merong mga ganitong katangian, and I think they were very intelligent people, ay nagkaroon sila ng mga pride. Pero doon pa lang sa kanilang kapanganakan, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi po ito kalooban ng Diyos. Sapagat ang kalooban ng Diyos sa tao na magkaroon ng anak ay meron pong unang-una legal na pag-aasawa. Reproduce their offspring by love, intimacy. Yan po ang pinapakita sa atin ng Genesis, hindi yung lust. Ito po kasing kalalagayan ito ay pagnanasa na matindi ng laman. Nais kung makita natin ang isang katotohanan ito na sa ating kapanahunan ay ang mundo natin ay punong-puno ng ganitong kalalagayan. Lahat ng aspeto ng mundong ito ay meron pong lust na ini-steer sa tao. Kaya maging maingat tayo, lalo na sa ating mga Kristiyano, sapagkat nais parumihin ng dyablo ang tao sa pamamagitan ng ganitong gawain. Pinuno niya ang internet ng ganitong mga pagnanasa. Nandiyan ang lahat ng aspeto. Malala ko nga na kung magkaroon ng advertisement, ay makikita nyo kahit pinakamaliit na candy o kaya ay gamot, wala namang kinalaman tungkol sa sex, pero meron po siyang binabato na sexual thought, desire to have a sexual activity. Yan po ang mensahe ng bawat bagay sa mundo ito. Tingnan niyo mga poster, tingnan niyo mga babasahin. Lahat po yung talagang ini-infiltrate ng dyablo sapagkat alam niya na ito ay isang malaking dahilan upang mapabagsak niya ang tao na ikinagagalit niya na binigyan ng Panginoon ng autoridad, lalo na ang Panginoong Hesus, laban sa Kanya. Na nagtagumpay ang tao sa pamamagitan ng Panginoon laban sa Kanya. And so the devil knows and he wanted to tempt people and sin against God. At kung makikita nyo, ito po ang talagang layunin ng diablo sa lahat ng panahon. Makita natin sa Numbers 23 to 25, ang mga Israelita ay hindi kayang sumpain ni Balaam o ni Balak sa pamamagitan ni Balaam, and sinidyos sila. Yun ang tinuro sa kanila ng false prophet na yun, upang sa gayon ay mahulog sila sa kasalanan. Pero sa panahon ni Lot ay ganyan din, sexual lust din ang nais ng tao. At malala ko na iyan din ang sinasabi ng Roma Kabanata 1 na magiging dahilan upang ang puot ng Diyos ay ma-steer at wakasan ang buhay ng tao o kaya makialam sa mundong ito. And sinabi ng Panginoon ito na nakikita natin sa ating kapanahunan na sa internet ay grabe ang sexual activity, nandiyan ang immorality, nandiyan ang kung ano-anong mga ginagawa. Alam nyo, bakit ko nasasabi ito? Aminin ko po na kapag ikaw ay nagbubukas ng internet, meron pong mga kaagad ay binibigay na kung hindi ka maging maingat ay aakitin ka nito na buksan ng mga bagay na ito. Anyway, hindi lamang po yan. Sa mga pahayagan ay makikita natin ang tao ay nagkakaroon ng sexual activity sa hayop. Hindi ba ito kanumal-dumal sa Diyos? Tingnan niyo po mga kapatid, na ang tao ay ito, pinapakasalan ang hayop. Ito ba ay katinuan pa? Pero yung sexual lust ay nandoon. Hindi lang yan. Meron pang mga pinakasalaan ng sex toys. Ito yung mga ginagawa ng mga para sa mga walang asawa. Hindi ko alam, pati yata may mga asawa ay gumagawa ng mga sex toys at pakakasalan ng bagay na yun. Matino pa ba ang tao? Pero ito po ang ginawa ng diablo. Binaluktot niya ang kaisipan ng tao. At makita natin na dito ay grabe. Pero hindi po ligtas ang mga Kristiyano dyan. Yan po ay kasangkapanin ng diablo para pabagsakin
ang tao sa kasalanan yan na nagpaparami. At ang sabi ng Biblia, do not even have a hint of sexual immorality. Hint. Pero alam ng Diablo yan, nais niya tayong parumihin sa bagay yan. At ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, flee from sexual immorality. Run away from it as fast as you can. Not to draw near to it, kundi lumayo sa mga ganito. Mga kapatid, ito po ay malaking babala sa atin na nangyari sa panahon ni Noe at maaari at sigurado na mangyayari dito sa ating kapanahunan at nakikita natin ang katotohanan. So everything what the Bible says 2,000 years ago are happening. Alam niyo ba kapatid, yan lang naman paniwalaan mo lang ang Biblia and you will be safe in your life. But the problem is that those Bible-believing people ay half-hearted sila sa salita ng Diyos. Yan po ang isang bagay na kailangan nating alisin sa ating buhay. Na katulad ng Panginoon ay kamatayan niya ang mga bagay na nakasulat sa Kanya. Tutuparin niya, gagawin niya, susundin niya ang sinabi ng Ama sapagat naniniwala siya na very sacred ang salita ng Diyos. At ganyan din dapat tayo, na lahat tayo na naniniwala sa Biblia ay talagang hindi natin i-taken for granted ang bawat bagay na mensahe rito. Nasanay na ang mga nagpupunta sa iglesia na sila ay nakikinig lang ng salita ng Diyos pero kulang na kulang sa pagsasabuhay. And they are in danger of this. Mga kapatid, if you have been hooked with this, sapagat yan ang malinaw sa aklat ng Santiago 1:13-15, that this sin, ang kasalanan ganito, ay parang meron itong bait, meron itong pain, na kapag ka ito ay sinakmal mo, it will drag you away from God. It will take you away from the Lord. So maging maingat tayo, sapagat alam ng Diablo na ito ay sakit ng mundong ito, na kapag hindi pagbabago sa spiritual na aspeto, hindi niya pinalakas ang kanyang spiritual na buhay, tatangayin siya ng mga gawa ng laman. Most of the acts of the flesh sa Galatians chapter 5 beginning verse 19 to 21 are like this one. It's about sexual immorality na dapat ay ingatan natin. So those were the activities during Noah's time na makikita natin na talagang grabe ang tao pagdating dyan. Mga kapatid, isa pa sa mga kalalagayan ng tao during that time ay yung sinabi po ng verse 5. Sabi po rito sa 6:5. And God saw how great man's wickedness on earth had become, and that every inclination of the thought of his heart was only evil at the time. Only evil at that time, sabi niya. Wow! Makikita po natin dito that every thought of the heart was only evil. Pero ano kaya ibig sabihin nun? Well, there were violence during that time. Makita natin yan sa huli ng chapter 5. There were violence during that time. They were killing one another. At hindi ba ito ang ating kalalagayan? Sa ngayon ay nag-uumpisa na ang kaguluhan sa Amerika. And this is very dangerous. Pero mga kapatid, do not be alarmed of this. Focus on the Lord. You can never have the strength to overcome everything that is going to happen in this world. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, kung hindi pa iiksiin ang araw na yun, walang maliligtas. But it is impossible for human being to have victory in these times of calamity. Bakit? Imposible. Sinong maliligtas? It is impossible for a human being to have victory. Tandaan niyo po itong sinasabi ko. Hindi ka magtatagumpay sa iyong sarili. Ano gagawin mo? Get in a right relationship with God. Yan po ang tanging gagawin mo. Get into a right relationship with God. Wala kang magagawa. It is impossible for a man to personally overcome every sinning that is coming into this world. Wickedness is coming. Absolute wickedness in this world. Grabe ito. Na kung hindi tayo maging malapit sa Diyos, tatangayin tayo ng mga ganitong aktibidad. Well, sinabi po ng Biblia that every inclination of the thought of his heart was only evil. Sabi ko nga, there were violence, there was sex, and everything sa ating kapanahunan, nandiyan yung mga yan. Pero isa sa mga sinabi ng Panginoon, nang binanggit niya ito sa aklat ng Lucas 17:26 hanggang 29, ay tungkol sa
Just like in the days of Noah, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day Noah entered the ark and God slashed the flood and destroyed them all. Pansinin po ninyo na dito ay majority ng namatay sa panahon ng baha ay gumagawa ng bagay na kailangan nila sa buhay. Ano ibig sabihin nun? Eating, drinking, marrying, giving in marriage. Kung dadagdagan pa natin doon sa binanggit niya kay Lot, buying, selling, erecting buildings, lahat po ito ay legitimate na kailangan ng tao, hindi po masama. Yun ang ibig ko sabihin. Pero sa totoo lang, yan ang nagpahamak ng majority ng tao sa panahon na yon. Ang punto ko rito mga kapatid, na pwede pa lang yung mga kailangan natin, lehitimong kailangan natin sa mundong ito na pinapayagan ng Diyos ay maging dahilan para masira ang buhay ng tao. And winawarningan niya tayo rito that those people, the thoughts of their heart, the every inclination of the thoughts of their heart was only evil. Yung pagkain, uminom, daramitin, kakainin, yung pagtayo ng building kapag ka na-consume ka dyan and you begin to lose your love for God, you begin to be cold in your relationship to the Lord, tatangayin ka yan. Pag diyan ay tinangay ka, tatawagin yan ng Panginoon na evil. Those are becoming evil. Tandaan natin, ang iglesia ng Ephesus ay, kung titingnan ninyo, isa lang naman ang nakaligtaan. I have this one thing against you. You have forsaken your first love. Yun lang. Yung mga tao roon ay talagang grabe ang kanilang sigasig sa mga gawain na yon. Hindi na ito talagang pagkagumon sa mga bagay sa mundo ito. Sabi ng Panginoon, winarningan sila na sabi niya, I have this one thing against you. Ayusin mo yan. And what did they lose? They lost their first love. They lost their zealousness for their first love. And that is Christ. Nawala yun sa kanila. And I warn you that in these last days, ginagamit ito ng diablo. Kinakasangkapan niya ang mga tao sa mundo ito. Meaning, they were very materialistic during the time of Noah. Lahat ng ito ay ginagawa nila. And it became materialistic that they forget God. At makita nyo na nakaligtaan nila ang Diyos. They didn't have a right relationship with the Lord. And so, they were carried away by all these things. And they were dragged away from the desire to know and understand God, and they were destroyed during the deluge. Pinatay sila ng Diyos. Why? Dahil ayaw ng Diyos ng ganyang kalalagayan ng tao na ang kanyang focus ay mga bagay sa mundo ito. At hindi ba ito nangyayari sa ating mundo? Alam niyo mga kapatid, magpasalamat tayo sa panahon ng COVID. Makita niyo na konti lang pala ang pangangailangan natin sa mundong ito. Hindi pa na natin kailangan ng napakarami. But let us continue to trust the Lord for our needs. Kaya niya isupply ang lahat ng ating pangangailangan. Kung hindi pa tayo bigyan ng Panginoon ng problema na ganito, hindi pa natin ma-realize na tayo'y nakafocus na sa pagpapayaman sa mundo ito. Kahit meron na tayo, hindi tayo nakukontento sapagkat tayo nakikipaghabulan sa mundong ito. Lalo na sa mga maging sa mga nasa iglesia na ang kanilang mga preacher ay itinutuon ang kaisipan ng mga tao sa pagpapayaman, sa kalusugan, pananatili sa mundo ito, kapayapaan sa mundo ito, when everything is against what Christ has said. Everything is against what Christ has said. Kaya gumising tayo that all of these things can become evil. At makita mo ang buhay mo. Saan ka subsub ngayon? Sa Diyos o sa mga bagay sa mundong ito? You know, that is worshiping the world. Gusto ng diablo na gawin yan sa buhay mo. Mailis man lang niya ang pagsamba mo ng tutuhanan sa Diyos, ay tuwang-tuwa na siya. Yun ang nais ng diablo, because everything in this world is under his control. 1 John 5:19. So, yan po ang kalalagayan ng mundo during the time. Nagumo ng puso ng tao ng material na bagay. At alam nyo, yan din po ang ating kapanahunan. Winawarningan ko po kayo na gumising tayo sa katotohanan ito. Kaya maraming tao hindi na focus sa Diyos. Pero balikan ko po yung tungkol sa mga pornografiya. Alam nyo,
Hindi kailangang iposes ka ng anghel sa ngayon. Yun lamang ikaw ay nanonood ng mga ganyan, you are being possessed by evil spirit. Kaya tingnan mo, ang hirap mong makaalis diyan kapag ka nandiyan ka unless you cry out to the Lord and repent from that sin. Kasi napuposes ka na. Tuwang-tuwa ka na diyan. Kasama mo diyan sa panunood ng diablo. Sa mga pornography na yan. Sa mga smart na yan. And it doesn't mean na kailangan ka pang iposes ng mga maruruming espiritu ito during that time. Sa ngayon, nandiyan sila. And they were possessing people. Kaya tingnan mo, na talagang ang tao ay nagugumon sa ganyang kasalanan. So, grabe po ang mga kaganapan ito sa kapanahunan ni Noe na kailangan nating makita. A lot of us are like in the times of Noah na naging bulag sa katotohanan. I-explain ko po yan. Nais kong bigyan ng pansin kung ano si Noe. Well, this is the guy that God has saved. Kung binasa mo yung verse 8 at mag-focus ka doon, aba, katulad ka na maraming Kristiyano sa ating kapanahunan. Na anong sabi doon? Ganito po ang sabi doon. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Sa King James, found grace in the eyes of God. Wow, grace! So, tuwa sila dyan. Sapagat in the grace na akala nila, wala silang ginawa. So, ibig sabihin, tinangi lang ng Diyos si Noe ng panahon na yon, na wala namang ginagawa si Noe, walang kaibahan sa tao, pero nagkaroon lang ng compassion si Lord, natuwa lang si Lord sa kanya. Mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi. Ganyan ang inaakala ng marami dito, unless they knew the context, the entirety of the Bible, yun ang akala mo na naligtas lang siya by the grace of God. No! Kakaiba si Noe during his time. At nais kong ipakita sa inyo kung sino si Noe during his time. Na dito pa lang sa Genesis ay makita nyo na kakaiba si Noe sa kanyang kapanahunan. Nais kong makita nyo ang sabi rito, 6:13. So God said to Noah, I am going to put an end on all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make an ark. And God gave him the details for the ark. Pero alam niyo mga kapatid, dito nagsalita ang Panginoon. Sabi sa kanya, I'm going to destroy the earth. Now, pagdating diyan, makita nyo na naniniwala ko na minsan lang sinabi ng Diyos ito kay Noe. Kung pwede lang sabihin nyo sa akin, minsan lang. Kasi si Noe, he was a God-fearing, that at one word of the Lord, one sentence of the Lord, ay talagang hindi niya binabaliwala. Seryoso siya sa bawat salita ng Diyos. Na kung titignan natin maging sa paggawa sa daong, lahat ng detalye na ibinigay ng Diyos ay ginawa niya. And Noah did everything as the Lord has commanded him. Yan po ay binabanggit sa 6:22. Noah did everything just as God has commanded him. 2 beses po yan sinabi. So makita natin, hindi lang yung obedience ni Noe. Talagang, ang sabi ng Biblia, later na babasahin ko sa inyo, si Noe po ay merong matinding paggalang sa salita ng Diyos. Na hindi niya kailangan ulit-ulitin ng Diyos sa kanya ang kanyang sinabi. One time lang. At yun ay tinanggap niya at ginamit niya sa 120 years sa panahon na ginagawa niya ang daong at hanggang sa panahon na bumaba siya doon. Ano ang punto ko rito? Kung ganyan lang sana tayo, na ang salita ng Diyos ay talagang ibinibilang natin na sacred, banal, iginagalang natin, hindi sana napakaraming paliwanag ang gagawin sa atin. Si Noe kakaiba, that he did everything as the Lord has commanded him. Hindi lang yung found favor. Actually, meron po diyang sinasabi ang Biblia na he kept that for 120 years. Meron pang sinabi rito sa verse 5 ng 7. And Noah did all that the Lord has commanded him. Grabe ito mga kapatid, si Noe. Alam nyo, ito ang test kay Noe. Isang klase ng kahoy lang ang gagamitin niya. Sa wikang King James ay gopher. Meaning,
parang walang makakasingit doon. But everything was done according to the word of the Lord. Sa tingin ko, minsan lang narinig ni Noe. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Ganyan katindi si Noe. And he walked with God during that time. Ano ang aral na binibigay sa atin ng buhay ni Noe? Na siya po ay matindi ang kanyang paggalang sa salita ng Diyos. Alam nyo, sa panahong ito, sa halip na nakakatulong itong mga tao na post ng mga talata, pakinggan niyo po ito. Sila po ay nagiging kasangkapan ng diablo. Because the word of God was not taken into context. Parang nararamdaman ko na I should not be putting one verse. Lalo na yung mga magaganda. Okay lang yung warning because it warns the people and that's the truth sa kalalagayan natin. But there were a lot of people there who keep on claiming the goodness of God. Wala pong masama doon, kaya lang hindi yan pampanahon ngayon. Ano bang gamitin mo na talata na wala sa panahon at hindi para sa iyo sa panahong ito? Maaaring para sa iyo sa tamang panahon. Pero sa panahong ito, hindi yung mga claim ng position natin ang hinahanap ng Diyos. It is a genuine repentance na kung saan maging ang iglesia sa panahon na about 2,000 years ago ay pinagsisisi na ng Panginoon. How much more na sa ating panahon ay napakalayo na natin. Noah was a man who has a great reverence with the word of the Lord. Nais kong basahin sa inyo ang sinabi ng Hebrews 11:7 na ganito, by faith Noah, when warned about things not yet seen. Nais kong bigyan ng pansin yan. Bakit hindi naniwala ang mga tao kay Noe? Because they have never seen rain. Noah, when warned about things not yet seen, that was even seen. Hindi pa sila nakakakita ng ulan, kaya sabi na, Noe, uulan at palulubugin ng Diyos ang buong mundo ng tubig. Hindi mangyayari yan. Pag sinabi mo rin sa panahon ito na yung sinasabi ng aklat ng Ikalawang Pedro, na pauulanan ng Diyos ang buong mundo ng apoy, they would not believe it. Because that is the same. Pareho po yan. Pag sinabi mo na pauulanan ng Diyos ang mundo ito ng apoy, di pakikinggan ng tao yan. So ituloy ko po yung sinabi ng Hebrews 11:7. Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, in holy reverence, sabi niya, build an ark to save his family. Build an ark to save his family. Makinig po kayo maigi. In holy fear, yun yung sinasabi ko sa inyo, na one time lang sinabihan ng Diyos, hindi niya nakinalimutan. Hindi niya sinabi, Lord, ano nga ba yung sinabi mo? I wanna hear it, Tony, and Lord, thank you for telling me again. No, it's just one time. Minsan lang sinabi ng Diyos, and it was enough for Noah because he has a great reverence of God's word. Eh tayo, paulit-ulit ang salita ng Diyos. Wala tayong paggalang eh. Wala tayong takot sa Diyos. Yan ang totoo. Even if we have the grace of God, hindi tinanggal ng New Testament ang salitang fear the Lord. Fear God. That was a word in the Old Testament na kailangan ng mga tao para sila ay lumakad ng may kaayusan. Now, we need the grace of God, but also hindi inalis ng New Testament o ang New Covenant ang salitang fear the Lord. Kaya magkaroon tayo ng takot as well as that, walking in the grace of God, walking with the Holy Spirit of God. And so Noah found grace in the eyes of the Lord. Ay, ang ibig sabihin nito, si Noe ay karapat-dapat. I have found you. Sabi niya, yun yung ibig ko sabihin kanina dito sa 7:2 o sa verse 1. Then the Lord said to Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous. I have found you righteous. So, ibig sabihin, bago pa yung favor, nakita ng Diyos, iba ito si Noe. Meron itong takot sa akin. So, he found grace in the eyes of God because he was so humble during the time. Everybody was flying in pride. Lumilipad sila sa kanilang pride. And he is Noe, having the fear of God, walking in reverence, malamang bago pa yan nakarinig ng salita ng Diyos,
talagang may takot na si Noe sa Diyos. So sabi ng Diyos, I have found you different from among the people in your time. Kakaiba ka. So God chose Noah. Pero tingnan niyo ito. Pagkatapos nun ay sinabi ng Panginoon, ulitin ko po yung Hebrews 11:7. When one about things that he had seen in holy fear, he built an ark to save his family. You know, I have this urge in my heart na ngayong COVID time, huwag tayong mag-focus sa mundo. I mean, we can do it. But I ask the preacher to focus in your family. Mag-focus muna tayo rito sa ating pamilya. Tingnan natin ang gagawin natin. Kaya magpakita tayo sa Diyos na gusto nating maligtas ang ating pamilya. And because He wanted to save His family, He endured the time na kung saan ay kasama niya ang kanyang pamilya na malamang ay winarningan niya, and they believe that God is going to destroy the world with rain, with water. And so they helped Noah. And meron siya tatlong anak, si Shem, Ham, Japheth. Nakalimutan ko ang arrangement, but anyway, that God gave them godly wives, and Mrs. Noah was a godly woman na kasama siya sa paghahanda sa mga kasangkapan. Tumutulong siya kay Noe sa paghahanap ng mga kahoy. Alam niyo, I do believe na God gave him resources. Wala pa po kasing mga Amerikano sa panahon na yan. Wala pa po kasing imported. So ang Diyos ang nagbigay ng support kay Noe para gawin ang daong na ito. Alam niyo, marami ngayon umaasa sa support ng mga imported, mga kapatid. Kaya kahit sila nagko-compromise, ginagawa nila basta may support ng imported. Wala imported kay Noe. Si God ang supplier niya. And God can supply everything Noah needed to build an ark. Dito makita natin na ligtas ang kanyang pamilya. Later on, makikita natin sa aklat ng Pedro na 8 lang ang naligtas and buong pamilya lang ni Noe. Pero makita nyo, he worked on this. His family first ang talagang nag-focus si Noe. Nakita ko yung katotohanan ito. Gusto ko na lahat ng tao ay makapakinig. There's nothing wrong with that. But I think I need to focus in my family na kailangan gawin ko lahat ng aking magagawa para sa kanilang kaligtasan. I need to build an ark to save my family. And sabi pa po rito, by his faith, he condemned the world. Alam nyo, hindi ko alam kung paano kinondena ni Noe ang mundo sa panahon niya. Pero sa buhay niya pala, talagang kung ikumpara mo ang buhay ni Noe, ang Diyos ay napapalingon niya. Grabe ito. And he was so consistent. Dahil hindi po madali ang ikaw ay nangangasiwa ng pamilya mo, pakakainin mo sila, pagkatapos maghanap buhay ka para sa kanila, pagkatapos ito ang project mo. Project niya ay daong. It was not a small cabin. It was not a small ark. It was a huge ark na talagang kinarabaho niya for 100 years itong bagay nito. Si Noe ay masipag na tao. Kakaiba ito. And bukod sa may takot sa Diyos, talagang gumagawa siya ng kanyang hakbang na hindi siya umasa na Noah was saved because of the grace of God. Nang ibig sabihin na marami nang nagsasabi niyan ay talagang sa biyaya lang ng Diyos na ligtas si Noe. That's true. Hindi ka naman maliligtas without the mercy of God. Pero, nakitaan siya ng Diyos ng kakaibang buhay, pamumuhay during that time. Ito pa mga kapatid. Si Noe sa panahon na yon ay nangangaral. Noah, a preacher of righteousness, sabi ng 2 Peter 2:5. If he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. Doon lang muna ako. Yung susunod ay kay Lot na, as a warning again. A preacher of righteousness. How do you preach a righteous life sa panahon natin? Now, una, how did Noah preach? Pupunta ba siya sa bahay pagkatapos sasabihin niya,
Tao po, magandang araw po, ako po ay lingkod ng Diyos, at ang Diyos po ay may planong gunawin ng mundong ito. That was His message. Dahil yun ang sabi ng Panginoon. The Lord has said unto Noah, sabi ng Biblia, na I will put an end to everything. So that was His message. Isang sentence lang. God is going to put an end to everything in this world. He is going to bring rain that we haven't seen yet. And He is going to destroy everything. Help me build the ark if you want to be saved. No, wala namang ulan no. Ano bang ulan na sinasabi? What is that rain? We haven't seen a rain. We haven't seen a rain. Ganyan din ang mga tao ngayon. We haven't seen a fire coming down from heaven. Oh, ikaw yung loko-loko talaga to si Noe. And of course, alam natin na bawat matuwid na tao sa mundong ito ay nililibak. So, yan ang mensahe ni Noe. He had only one message, and that is the word of the Lord that kept him faithful for his life. One word from God kept him faithful for his entire life. Tayo, may Biblia na tayo. Walang Biblia si Noe. Walang fellowship. Walang church. Tandaan po ninyo yan. Marami siyang wala. Meron lang siyang takot, meron siyang pag-ibig sa Diyos, meron siyang paggalang sa Diyos. Simple lang. And he was saved from the deluge. Mga kapatid, mga kaibigan, Noah was a preacher of righteousness. So how did he preach? Ewan ko kung pang ilan si Enoch mula sa kanya. Guys, kung tuklasin dito, nakalimutan ko na yung arrangement. But here in chapter 5, Noah, and then we have Enoch, a seventh from Adam, sabi niya. So Enoch, babalik ka, Jared, Mahalalel, Kinan, Enos, Enoch, Methuselah, and then Noah. Now, ganito pa ang point ko rito. Dahil si Enoch po ay preacher of righteousness sa Jude 14:15, ay lolo sa talampakan yata nitong si Noe. Ganito po mangaral si Enoch na malamang, siyempre, meron siyang nakita na lolo niya nakakaiba. Itong si lolo niya ay preacher of righteousness. And ganito ang mensahe ni Enoch. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about this man. See, the Lord is coming with his thousands upon thousands of holy ones to judge the ungodly of the ungodly acts they have done, and ungodly way, and all the harsh words ungodly sinners have spoken against him. Sa tingin ba ninyo si Enoch ay preacher of righteousness? Of course, yeah. Ito po yung unang ni-rapture ng Diyos na hindi namatay. Kinuha siya ng Diyos. He was not found because God has taken him away. Hindi po namatay itong si Enoch. So itong si Noe na apo ni Enoch, na pinangalanan niyang Methuselah, kanyang anak, the longest living man in this world, na umabot ng 969, muntik na mag-1,000. And that was a man who died, na may prophecy si Enoch na itong taong ito ay pinangalanan niyang kamatayan, death is coming, ay yun nga, namatay ito sa panahon ng baha. So alam ni Noe ang lahat ng ito. At ang kanyang lolo sa talampakan na si Enoch ay preacher of righteousness. So paano pangalan si Noe? If he preached righteousness. So with fire. He preached with fire. With righteousness. See, the Lord is coming with his thousands upon thousands of holy ones. He is coming to judge the ungodly sinners and all the ungodly acts and godly harsh words they have spoken against him. And ngayon, ito naman si Noe, a preacher of righteousness. Sinabi ba niya, God loves you, nais ng Diyos na ikaw ay yumaman, hindi magkakasakit. Oh my God. Ito po ang mga mensahe ngayon ng mga mandarambong. Mga kapatid, maging maingat po tayo dahil yan ang isa sa mga palatandaan ng Panginoon sa huling araw. There will be great deceptions that are going to happen in the last days. At tayo pabaya na wala tayong
panahon para sa salita ng Diyos upang pag-aralan ito. And so, inaalaw natin ang ating sarili na ma-deceive sa mga magagandang pananalita. Kung sino ay nang-aral ng ganito, preacher of righteousness, meaning, ituwid mo ang iyong pamumuhay. Bagamat sinabi ko kanina na isa lang ang mensahe niya, God is going to destroy this earth with rain. Rain is coming. He's going to destroy everything. And you need to repent from your sin. Pero, wala pong nangyari sa mga bagay na yan. Makikita natin na hindi po siya pinakinggan ng tao. And so, the deludes came. Tandaan ninyo ito, mga kapatid. Yung mga nagbibingi-bingian ay naging bingi rin ng Diyos sa kanila. I remember warning of God during the times of Ezekiel and Jeremiah. Sinasabi ng Panginoon sa kanila, even if Noah, Moses, and Daniel is with these people, I will never listen to them. Ilang beses yan binanggit sa Old Testament. Because God is warning us na sa pamamagitan ng mga taga-Israel, ng mga Israelita, na kapag tayo nagbibingi-bingian, darating ang panahon na bingi ang Diyos sa ating mga boses. Meron kayang mga sumisigaw nung isinarado ng Diyos ang pintuan? Hindi po si Noe ang nagsarado nun. And remember what the Lord said in the book of Revelation? The one who closes and no one opens, the one who opens, no one could open. Ang Diyos ang nagsarado ng pintuan ng daong na yon. And no one could open it unless God will open it. He did open it after the flood. Ang Diyos po ang nagbukas. Pero tingnan po ninyo ang katotohanan ito. Yung mga tao, nagsisisi ba sila during the time na nakikita nila ang baha ay dumarating na? Yes. Pinakinggan ba sila ng Diyos? Hindi. Kumakatok ba sila kay Noe? Sumisigaw ba sila? Nananagis ba sila? Sising-sisi ba sila? Of course, yes. Pero sarado na ang tenga ng Diyos sa panahon na yon. Kaya huwag tayong magbibingi-bingian ngayon. Kung ang Diyos ay kaya niyang lipulin ang buong mundo, ito ang pride natin, nais kitang babalaan. Because we always think that we are somebody whom God will not destroy because He loves us so much. Yan ang sa atin. Lahat ng tao may damdaming ganyan. I mean so different. Kaya nga lahat ng magaganda sa Biblia, kiniklaim natin. Pero hindi natin kiniklaim yung mga pangit. Kasi yung tayo, we are so proud of ourselves na inaakala natin hindi tayo kayang galawin ng Diyos because He loves us so much. He did loves us so much. Binigay niya kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Pero huwag ka. Dahil kung kaya niyang lipulin ang buong mundo, huwag mong isipin na kung sino ka sa harapan ng Diyos. Nagtira lang siya ng 8. Muntik pa ulit na ginawa ng Diyos ito sa panahon ni Moises. Sabi niya, umalis ka dyan, Moises. Lipulin ko lahat yan. Mag-uumpisa ulit ako sa iyo. Nakiusap lang si Moises. Huwag naman po. Pag-isipan mo ang buhay mo. Do not think that you are somebody. It's not time to claim your rights and your position in Christ. It's not time. It is a time to humble yourself before the Lord and seeking Him with all your heart. Yung totohanan. Sa panahon ito, yung mga tao na nagbibingi-bingian, tinuluyan ng Diyos na naging bingi yun. Sabagat sa panahon ng baha, nung dumarating ang mga hayop o yung bago dumating ang baha, bukas pa ang pintuan. There were people there and watching Noah, si Noe ay nagpapaakyat ng mga hayop na dumarating sa kanya. Hindi naghanap si Noe. Hindi niya kayang hanapin lahat ito kung dadalhin. Basta niregulate lang marahil niya ang mga hayop na yun. At least God sent him all these animals that needed to be saved. So dala-dalawa. Pero tingnan nyo, bulag na ang mga tao. Sa panahon ni Noe, bulag na sila. Hindi na nila nakikita ang mga palatandaan na talagang malapit na dumating ang baha. Panahon ito na bulag na ang maraming tao. Hindi na nakikita ang katotohanan sa mga pangyayari sa mundong ito. They lost their senses na makita, this is the moving of God. This is very different. Alam niyo, kahit dito sa COVID, I see the moving of God.
You do not need to become a prophet. You only need to become a servant of the Lord, a genuine servant of the Lord. Makita mo, ang Diyos ay gumagawa. He's moving. He's moving. Papunta na tayo doon sa bagay na yun. Why is this happening? Because man has been ignoring Him, and God is going to ignore them. God is going to ignore them. Do not ignore God. At the moment you are hearing a message from the Lord, humble yourself now. Mga kapatid, hindi ko inaalis na ikaw ay may karapatang angkinin ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. But it's high time na kailangan mong makita, Lord, I haven't lived in the right way You wanted me. I never pursued Christ's likeness. I just claim all the goodness. Alam nyo, napakarami pong preacher ngayon na lahat ng kanilang sinasabi ay kabutihan ng Diyos. Partially true, but untimely. This is not the message. The message is, ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo. Repent. Yan ang sinabi ng Panginoon doon sa Revelation chapter 2 and 3 sa iglesia. Sabi niya, repent. And they claim all the goodness of God. Sabi niya, alive na alive kami because God is here. Di sa iglesia. I'm here at the outside. I'm knocking at the door. Here, I knock at the door, and if anyone opens the door and let me come in, I will sup with him. I will eat with him. Pero akala nila, Diyos na sa loob pa. And ganyan din tayo. We are so blind to see the truth because we have been ignoring God. Not like Noah. One word is enough. One word is enough. We have been hearing the word of God and ignoring God. Kahit po ako, marami akong pinagdaanan because I ignored God many times in my life. And ignorance also, wholeheartedly. I'm not like Noah. And may God have mercy on me. Lalo na sa mga panahon ito. Mga kapatid, just like in the days of Noah, so shall it be when the Son of Man comes. And He is coming very quickly. Without delay, He is coming. But prepare yourself because He is a holy, righteous one. He is our Lord and God. May God bless us. Ganda araw po.